Sa ngalan ng Diyos, maawain at mapagpatawad. Kamusta sa lahat? Maligayang pagdating sa ating pinakaunang sesyon ng Portavoz para sa taong 1405. Ngayon ay ika-10 araw ng Farvardin at ika-31 araw ng matapang na pagtatanggol ng sambayan ng Iranyano laban sa demonikong agresyon ng Estados Unidos at ng rehimeng Sionista. Sa taong ito, sinisimulan natin ang ating panahon ng tagsibol habang ang ating banal na Iran ay nasa ilalim ng matindi at tuloy-tuloy na banta ng agresyon mula sa mga pinakamasasamang rehimen sa mundo. Ipinatong ito sa lupa. Ngunit sa loob ng 31 buong araw na ito, malinaw na ipinakita ng sambayan ng Iranyano na pagdating sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan, sa kanilang pagkakakilanlan at sa kanilang kultura, ipinagtatanggol nila ang dangal at dignidad ng Iran. Kahit anong mangyari, buong tapang nilang ipinaglalaban ito. O gamit ang ating sariling mga kuko at nipin. O gamit ang ating sariling mga kuko at nipin. Ang makapangyarihang Kaibarshikan, Khorramshahr na mga misil at Aras drone ay patunay na sa buong lakas at tapang pinapaputok ito ng matatapang na tagapagtanggol ng Islamikong inang bayan. Laban sa mga mananakop na banta sa ating pambansang soberanya. Noong nakaraang buwan, nasaksihan natin ang malulupit na internasyonal na krimen. Sa unang araw ng malawakang agresyong militar ng rehimeng Sionistang mananakop, habang naroon ang ating mga lider at komandante, ang Tehran ay naging target ng isang malagim na teroristang pag-atake. Mga batang Iranyano, inosente at mga estudyanteng Iranyano na walang kalaban-laban ang inatake sa lugar na dapat ay pinakabanal sa lahat, ang paaralan. Ang alaala ng lahat ng ating mga martir, ng ating lider na martir, ng ating matatapang na komandante at ng mga bata ng Minab. Inialay namin ang parangal na ito sa mga estudyante ng Minab, sa kanilang mga guro at sa lahat ng nag-alay ng kanilang buhay para sa danggal at kahulugan ng Iran sa loob ng 31 araw na ito. At nanggangako kami na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang protektahan ang sambayan ng Iranyano. Ipagpapatuloy natin ang landas na ito. Tamang-tama, salamat. Sa palagay ko, kung ibuod ang mga nangyari sa madilim na araw na ito, masasabi natin, ang pangunahing biktima ng agresibong digmaan ng Estados Unidos at rehimeng Sionista laban sa Iran ay internasyonal na makataong batas at karapatang pantao. Sa loob ng nakaraang 80 taon, mula nang itatag ang mga nagkakaisang bansa, wala tayong makikitang kahit isang katulad na kaso. Imposibleng makahanap ng kaso kung saan, sa isang buwan lang, naganap ang ganito kahindik-hindik at nakakagulat na mga krimen na pasok sa lahat ng teknikal na pamantayan ng krimen sa digmaan. Krimen laban sa sangkatauhan at malamang na malamang maging henosidyo mismo. Ito ay dahil kapwa sibilyan ang mga tinarget ng mga agresor, pati na rin sa matinding kalupitan at hayagang kabangisan na nakita sa mga masaker laban sa populasyon. Mga inosenteng tao. Lahat tayo ay naging saksi mismo nito. Patuloy na pag-atake sa mga universidad, pag-atake sa mga sentrong kultural, sa mga lugar na mahalaga para sa bawat taga-Iran at para sa bawat tao. Bahagi ito ng sibilisasyong pantao. Ang likhang ito ay mahalagang bahagi ng pangkulturang pamana ng sangkatauhan, nakatala sa listahan ng mga likha na pag-aari ng lahat sa UNESCO, ang organisasyon ng mga nagkakaisang bansa. Marami sa ating mga po-kultural sa Isfahan, Teheran at iba pang mga lungsod ay inatake. Pag-atake sa mga ospital at gusali ng Red Cross. Pag-atake sa mga residential area. Mga halimbawa ito ng krimen sa digmaan. Anong infrastruktura ang inatake? Huminto na lang sa paglalakad ang lahat. Ang pagpapatuloy ng normal nilang buhay. Malaki ang nakasalalay dito. Ang mga mahahalagang infrastruktura ng enerhiya, ang kuryente ng Iran.
Kagabi, dahil sa pag-atake sa mga subestasyon ng kuryente sa Tehran at Karaj, maraming infrastruktura sa dalawang lungsod ang nawalan ng kuryente. Kasabay nito, talaga namang dapat nating batiin ang lahat. Sila ang mga inhinyero at mga empleyado ng Ministeryo ng Enerhiya na sa tuloy-tuloy na pagsisikap at matinding dedikasyon, sinusubukan nilang panatilihing maliwanag ang buong bansa ng Iran. Nakikipaglaban tayo sa matinding kadiliman ng mga kaibigang. Mas pinipili ang itim at walang tigil na umaatake sa ating mga paninindigan. Maging ang mga infrastruktura ng enerhiya ng Iran. Guluhin ang normal na pamumuhay ng mga tao. Patuloy naming idodokumento ang lahat ng mga kasong ito, lahat ng mga kakilakilabot na krimen na ito. Napakahalaga na malaman ng ating minamahal na mga kababayan at ng mga susunod na henerasyon ng mga paratang tungkol sa pagtulong sa Iran ay isa lamang ganap na panlilinlang at walang anumang batayan. Sa kanilang mga talumpati, malinaw din na may mga issue sila tungkol sa pagkakakilanlan, kasaysayan at kultura ng Iran. Ang matitinding pang-iinsulto na ibinato sa marangal na mamamayang Iranian, tinawag ang mga tao ng Iran na baliw, masama at kasuklam-suklam. Na palagi nilang binabalikan ang mga pangyayari mula sa napakalayong nakaraan para bigyang katwiran ang mga pag-atake at mga pagalit na pagkilos na ginagawa ngayon laban sa Iran. Hindi nila pinapansin ang katotohanan ang Iran bilang isang sinaunang sibilisasyon na lumitaw ng malakas mula sa kailaliman ng kasaysayan. Isa ito sa pinakadinamikong, matatag at matagal nang umiiral na sibilisasyon sa mundo. Ganap na nauunawaan at alam na alam kung paano harapin ang mga kaaway nito. Alam nito ng eksakto kung paano. Alam nito kung paano pasunurin ang mga kaaway na ito sa sarili nitong kagustuhan. Narito ako ngayon para makipag-usap sa inyo. Naghanda kami ng mga dokumentong siguradong ipapamahagi. Ipapamahagi rin namin ito sa mga kaibigan natin sa media. Pareho tungkol sa listahan ng mga kultural at makasaysayang lugar na nasira, pati na rin sa malawak na serye ng mga mabibigat na krimen na ginawa nila sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa loob ng nakaraang 31 araw, salamat. Bago tayo magsimula sa ating tanungan at sagutan, gusto ko talagang pasalamatan ang lahat ng kaibigan natin sa media, lahat ng masisipag na mamamahayag na nagsusumikap para ipaalam sa publiko sa loob at labas ng bansa, na laging kumikilos ng may tapang upang hindi mailibing ang katotohanan ng mga pangyayari. Ang ginawa ng rehimeng Sionista at ng Estados Unidos sa panahong ito habang sila ay gumagawa ng mga pag-atake, agresyon at pananakop sa teritoryo ng Iran ay ang pagsasagawa ng digmaang pangmedya at digmaang kognitibo upang baluktutin ang mga katotohanan at tigilan na lumabas ang tunay na nangyayari. Upang makarating ang mensaheng ito sa kaalaman at pansin ng mga tao sa lahat ng sulok ng mundo. Kaya mahalaga ang inyong papel para mapanatili ang katotohanan. Ang pag-atake na nasasaksihan natin bilang bahagi ng gawin ng rehimeng Sionista laban sa mga mamamahayag at laban sa media ay bahagi mismo ng pagpatay sa katotohanan. Kahapon, nasaksihan natin ang pag-atake ng rehimeng Sionista sa mga pasilidad ng opisina ng network na Al-Arabi. Dahil sa pag-atake, nasira ang kanilang opisina. Noong nakaraang araw, ang kakilakilabot na pag-atake na naganap sa Lebanon ay nagresulta sa kasamaang palad sa pagkamartir ng mga mamamahayag ng Al-Mayadin at Al-Manar kasama ang isa sa kanilang mga kameraman. Ngayon, mahaba at masakit ang listahan ng mga mamamahayag at mga profesional sa media na patuloy na nanganganib. 3 taon na ang lumipas, namatay siyang martir sa okupadong Palestina sa Lebanon ayon sa lahat ng palatandaan.
Isang hindi mapapasubaliang katotohanan na ang rehimeng Sionista habang gumagawa ng malulupit na pag-atake at matitinding krimen sa iba't ibang bahagi ng sinakop na Palestina ay nakita nating tinalikuran ng rehimeng Sionista ang lahat ng mga prinsipyong ito at mga gawain, kabilang na ang kay Alali. Ang nakakabahalang sitwasyon ay patuloy. Tuloy ang pag-usig at pag-atake sa maraming mamamahayag at profesional sa media na walang sawang nagtatrabaho. Tungkulin naming magsalita at inyo namang ilantad ang katotohanan para hindi manhid at walang pakialam ang konsensya ng pandaigdigang komunidad sa mga krimeng ito. Ang mga pangyayaring naganap nitong nakaraang 2 araw sa maraming lungsod sa Estados Unidos at Europa ay napakahalaga. Napansin ng publiko ng malinaw na ang digmaang ito ay isang iligal at agresibong digmaan, hindi lamang laban sa Iran, kundi laban din sa rehiyon at sa katatagan ng buong mundo. Salamat. Kaya naman, kinakailangang ipagpatuloy ang landas ng pagpapaliwanag at pagbubunyag ng katotohanan na may pag-asa na lalong mapansin ng pandaigdigang opinyon publiko ang krisis na dulot ng kasakiman at kriminalidad ng Estados Unidos at ng rehimeng Sionista.